Good news and bad news sa mga mamimili. Bumagal ang pagmahal ng presyo ng produkto at serbisyo pagpasok ng taon. Subalit, ang presyo ng bigas patuloy ang pagmahal sa nakalipas na 14 na taon. Nakatutok si Maki Pulido. Sabi nga, sa kainan, mawala na ang lahat, wag lang ang kanin. Pero ang staple food na ito ng mga Pinoy ang may pinakamabilis na pagtaas ng presyo nitong Enero kumpara sa ibang mga produkto at serbisyo. 22.6% ang inflation rate sa bigas nitong Enero, pinakamataas sa loob ng 14 na taon. Mula noong January 2023, 10 piso na ang itinaas sa kada kilo ng regular milled rice, 11 pesos naman sa well milled. Kung titingnan natin yung time series ng rice inflation in 2023, ito ay mababa mula January hanggang July of 2023. So January of July, so mababa siya. So nagkaroon lang tayo ng pagtaas noong August last year, tapos talagang pumalo siya noong September, and then tuloy-tuloy na. At maaaring magtuloy-tuloy pa ang mataas na inflation rate ng bigas hanggang July, sabi ng PSA. Mataas na presyo ng ini-import na bigas ang nakikitang dahilan ng PSA sa pagsirit ng inflation rate ng bigas ngayong Enero. Ilang ulit nang sinabi ng Bantay Bigas, sana pagtuunan kasi ang lokal na produksyon sa halip na importasyon. Palaging solusyon ng gobyerno dito sa napakataas na presyo ng bigas ay yung mag-import ng mag-import, kung saan very inflationary talaga ang pag-i-import, no, sa halip na palakasin yung ating lokal na produksyon. Rated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Samantala, balita sa panahon. Nadagdagan pa ang mga probinsya na nakakaranas ng tagtuyot dahil sa umiiral na El Nino. Sa halip na umupa na sa Mayo, maaari pa ito ma-extend. Ayon sa Pag-asa, balita mo, Ibad Mayrina. Unang linggo pa lang ng 2024, pumasok na ang Cavite sa listahan ng mga nakararanas na ng tagtuyot o drought. Pasok dyan kung 3 sunod na buwan ng 40% na lang ng normal ang ulan o mas mababa pa. Pasok din dyan kung 5 sunod na buwan ng 80% hanggang 41% lang ng normal ang pagulan. At sa pagtatapos ng Enero, 14 na probinsya pa ang dadagdag dyan. Karamihan ay agricultural provinces sa Northern at Central Luzon tulad ng Benguet, Ilocos Norte at Ilocos Sur, Cagayan at Nueva Ecija. Yung mga areas na already experienced dry spell during the past few months, siya yung pwedeng magtuloy-tuloy. Sa pagtatapos ng Pebrero, tinatayang aabot sa 27 probinsya ang may tagtuyot na magiging 44 sa Marso at magpipik sa 56 sa Abril. Ito rin ang posibleng magiging pinakamainit na panahon sa bansa, lalo sa Northern Luzon. Ang init unti-unti nang nararamdaman sa huling mga buwan ng 2023. As high as more than 40 degrees dun sa may parte ng Northern Luzon area. At kung noon tinatayang huhupang El Nino sa pagtatapos ng Mayo, sa pinakahuling pagtaya ng Pag-asa, posibleng ma-extend pa ito. Sasapat ba ang supply na Angat Dam para sa Metro Manila? Sa ngayon ay kabilang pa ito sa mga dam na lampas sa normal ang level. The News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. At iyan ang mga balitang ngayong araw na ito. Ako po si Yormay Baliton, nakatutok 24 oras sa SNCS News.